Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ikatlong linggo ng Kwaresma o ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawahan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Dahil sa matinding pagkauhaw sa ilang, sinumbatan ng mga Israelita si Moises at ang Diyos. Pinabukal ng Diyos ang tubig mula sa bato upang may mainom sila. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, talagang uhaw na ang mga Israelita
Kaya sinumbatan nila si Moises, "Inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga hayop?" Kaya taimtim na nananalangin si Moises sa Panginoon, "Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin?" Sumagot ang Panginoon, "Magsama ka ng ilang pinuno ng sambayanan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao." Gayon nga ang ginawa ni Moises, at ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang lider ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba, dahil sa dooy nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtalunan nila ay ang kung pinapatubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa. Ako ay tinukso, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawa,
silang nakinabang. Ang pag-ibig ng Diyos ay ganap na nahahayag kay Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay, alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito, alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sikar. Malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghaliang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya,
Maari bang makiinom? Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya. At kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa," wika ni Jesus. "Wala po akong asawa," anang babae. "Tama ang sinabi mong wala kang asawa," tugon ni Jesus. "Sapagkat 5 na ang iyong naging asawa, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo." Sinabi ng babae, "Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo," sabi ni Jesus. Dumating ng sandaling iyon ang kanyang mga alagad. Nabigla sila nang makitang nakikipag-usap siya sa isang babae. Ngunit isa man sa kanila'y walang nagtanong kung ano ang ibig ni Jesus o kaya'y kung bakit siya nakikipag-usap sa babae. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Ali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo?" Kaya't lumabas sila ng bayan at nagpunta kay Jesus. Samantala, makailang ulit na sinabi sa kanya ng mga alagad, "Rabay, kumain na po kayo." Ngunit sumagot siya, "Ako'y may pagkaing hindi ninyo alam." Kaya't nag-usap-usap ang mga alagad, "May nagdala kaya sa kanya ng pagkain?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at ganapin ang ipinagagawa niya. Hindi ba sinasabi ninyo 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na at handa ng anihin. Ang gumagapas ay tumatanggap ng upa
at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang nagagalak ang naghahasik at ang nag-aani. Kaya totoo ang kasabihang, iba ang naghahasik at iba naman ang nag-aani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo inihasik. Nagpagal ang iba at kayo ang nag-aani sa kanilang pinagpagalan. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa patotoong ito ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya na mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 3 linggo na ng Kwaresma. 3 linggo ng ating paglalakbay hanggang sa umabot tayo sa dulo, no, doon sa Kalbaryo. Malinaw po ba? Pero sana po, no, matapos natin, wala tayong maskip o malaktawan, wala tayong pipiliin na dito lang, kundi bawat linggo, matapos sana natin at mapuntahan natin ang mga lugar na kung saan ay inaanyayahan tayong mas makapagnilay sa kung ano ang gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Okay. Unang linggo, saan po tayo nagpunta sa ating pagninilay? Unang linggo. Brad, unang linggo. Saan? Saan? Unang linggo. Saan tayo? Ano ang kwento? Para maalala naman natin. Saan ay? Abo. Paglalagay ng abo, Miyerkules yun. Miyerkules, no? Unang linggo. Saan? Kasi yung mga matatanda, sasabihin, matanda na kami, Father, di na namin maalala. No? Ash Wednesday, yun ang simula ng 40 araw na paghahanda. Ang katikisa natin. Unang linggo. Saan? Sa ilang po. Sa ilang. Buti na lang, nakasagot, no? Sa ilang, sa disyerto, di ba, dinala si Jesus ng Espiritu Santo sa ilang at doon ay, sabi nga, 40 araw na siya ay, anong ginawa? Tumagay. Anong ginawa? 40 araw na siya ay, nagpa-fasting, 40 araw na siya'y nag-ayuno at doon ay... Anong ginawa kay Kristo nung demonyo? Tinukso. Yan. Yung panunukso na hanggang ngayon ay ginagamit. Tinutokso ang tao sa kapangyarihan, sa pera, at sa kasikatan. Itong tatlong ito ang favorite ng demonyo na kailangan at gustong-gusto ng mga tao ngayon. Kaya madali nga mapaikot ang tao pag sinabing, bibigyan kita ng kapangyarihan. Sige, gusto ko yan. Bibigyan kita ng pera. Sige, gusto ko yan. Pasisikatin kita. Sige, gusto ko yan. Pero nakaya yon ni Jesus at sinasabi sa atin, kakayanin din natin tanggihan ang inaalok ng demonyo. Malinaw? 2 linggo, nasaan tayo? 2 linggo. Makakasagot na ba? Hindi pa rin. 2 linggo, saan tayo? Sa bundok. Ano nangyari sa bundok? Alin po?
Transfiguration. Transfiguration o yung pagbabagong anyo na ipinakita ang kaluwalhatian ni Kristo na ito yung mangyayari. No? Ito yung itsura. Pero ang pinakamahalaga na sinasabi doon ay pakinggan natin si Jesus. Bagong anyo. Ngayon, 3 linggo, nasaan tayo? Alam ko mahaba yung kwento. No? Nasaan tayo? Ano bang maalala ninyo sa kwento natin ngayon? Nay? Hindi alam. Saan po? Maria. Sa Maria, sa isang lugar, no? At doon ay nakilala niya ang isang Samaritana. Si Jesus, isang Hudyo, tapos nandito ang isang Samaritana. Nasaan sila? Ano yung tagpo? Sa balon. Sa balong malalim. At doon ay, anong mayroon sa balon? Inumin. Tubig. No? Tubig na ginagamit ng mga tao. Yan. Tandaan ninyo, Pag ika-4, di pa kayo nakasagot, May palo na, Para matandaan natin, Para unti-unti, no? Kasi ito rin naman yung nagiging daloy, taon-taon. Kaya lang, dahil nga marami ang nakakalimot, kaya inuulit natin hanggang sa unti-unti, no? May 2, 3, 4, 5, makaalala ng mensahe natin ngayon. Okay. 3 linggo, isang Samaritana, isang babae, ang umiigib o iigib doon sa balon na kung saan naroon na si Jesus. Tandaan niyo po yung daloy, Bago pa dumating yung babae, nandun na si Jesus. O pwede naman siyang sumalok na, pero sabi nga ng babae, wala ka namang pansalok. Pagdating ng babae, ang sabi niya, pwede bang makiinom? Tanghaling tapat nang dumating yung babae. In practice, sa umaga sila nag-iigib. Pero dahil nga yung balong yon ay balon para sa lahat, siyempre umiiwas. Umiiwas yung babae na po pwede siyang mapag-usapan. At lalo tigit, sa umaga, marahil, doon nagpupunta ang mga Hudyo, babae man o lalaki, para sumalok. Pero umiiwas siya. Pero kailangan niya pa rin umigib. At doon nagkaroon ng pakikipag-usap. Sino ang nag-initiate ng pakikipag-usap? Si Jesus. Kasi bawal nga, narinig natin, bawal sa kultura nila na ang babae, lalo tigit sa Samaritano, bawal makipag-usap sa isang Hudyo. Pero kinausap siya ni Jesus. At doon ay sabi, pwede bang makiinom? So, ito ay, kumbaga sabi nga, metaphor, paggagamit lamang para mas maipaliwanag sa atin at nawa, mapagnilayan natin ng mabuti. Totoo naman, may tubig doon. Kailangan pa ba ni Jesus na utusan yung babae o humingi doon para isalok siya? Hindi naman. Kasi higit doon sa tubig na kukunin ng babae, ang gusto ni Jesus ay magbigay siya ng tubig doon sa babaeng nauuhaw. Sabihin nyo nga po, nauuhaw. Tanungin niyo yung katabi ninyo, uhaw ka ba? Pwedeng uhaw ka talaga, literal na uhaw sa tubig, pero baka may mga pagkauhaw tayo sa buhay natin na gustong punan ni Jesus. Tingnan niyo po, tingnan natin yung sitwasyon ng babae. Nakakailang lalaki na siya? Pang-5? Pang-6? Pang-6. Di ba sabi, nakaka-5 ka na, at yung kinakasama mo ngayon, hindi mo pa rin asawa. Pang-6. Pang-ilan si Jesus?
pang-7. Eh di ba sa numbers sa simbahan, perfect ang 7. Di ba? Sabi nagpahinga, no? Sa ika-7 araw, nagpahinga, tumigil na. So, ibig sabihin, pag tinignan natin, nang makilala nitong babaeng ito si Jesus, isang lalaki, tumigil na siya sa kanyang pagkauhaw. Siguro, itong babaeng to, uhaw sa pagmamahal. Kaya, maraming lalaki ang dumaan sa buhay niya dahil hindi talaga ma-fulfill yung kanyang pangangailangan. O ano man yan, no? Yung pangangailangan pisikal o pangangailangan sa pagmamahal. Na tanging si Jesus lang ang makapupuno. Para bang, no, dito, makikita natin, ito, isang lalaki, lumalapit sa'yo, nanliligaw sa'yo. Kailangan ng iyong sagot. Kaya sabi, no, sa dulong bahagi ng ebanghelyo natin, iniwan niya na yung banga. Kasi hindi niya na kailangan sumalok doon dahil tinanggap niya na yung tubig ng buhay na binigay ni Jesus sa kanya. Kaya mas naging masigla, mas nakatulong pa doon sa kanyang mga kababayan, ipinamalita niya kung ano ang kanya natanggap, at marami yung mas nanalig pa kay Jesus. So, ano man ang mapagkauhaw natin, no? Iba-iba ang pagkauhaw natin. Kahit anong gawin natin, hindi yan mapupuno. O kahit anong gawin natin, hindi tayo magkakaroon ng satisfaction hanggat hindi natin tinatanggap si Jesus sa buhay natin. Kung babalikan natin yung mga tukso, kapangyarihan, kahit ilang taong ka nang may hawak na kapangyarihan, hindi ka talaga nananawa, hindi ka nagsasawa. Marami nga ngayon, di ba, nagsimula barangay tanod, barangay chairman, mayor, hanggang ngayon, nasa Senado pa. Bata pa tayo, nasa Senado na. Kasi hindi talaga na satisfied. Ayaw matapos yung pagkauhaw sa kapangyarihan. Ayaw isuko. Pagkauhaw sa pera. Dati masaya ka na nang may 500 ka. Tapos nag-1,000, pataas ng pataas. Mayroong na tayong milyon, mayroong ka ng kung ano-anong kaari-arian. Gusto mo pa ng more. Kaya hindi kasi tayo aware na hindi talaga yun ang magsasatisfy sa atin. Na kahit na konti lang, kung nandyan si Kristo, tinanggap mo, okay na. Pero kung kahit marami ka na, kumpara sa iba, hindi mo masasabing okay ka na kasi you want more. Lalo na sa pansin. Kaya patol tayo ng patol sa iba't ibang relasyon kasi naghahanap ka at kulang ka sa pansin. Yung attention, no? Yung atensyon, inahanap mo, minsan sa ibang tao, nagkakamali ka na sa mga tao, patol ka ng patol sa lalaki, patol ka ng patol sa babae. Hindi mo lang matukoy kung ano talaga ang kailangan mo. Kailangan mo lang atensyon, kailangan mo ng appreciation, uhaw na uhaw ka dyan. Ito na mo, di ba? Pinansin ni Jesus yung babae na naghahanap ng atensyon. Naibigay yun ni Jesus sa kanya, kaya okay na siya. Kahit ilang alak pa ang ilagay mo sa katawan mo, hindi ka masasatisfy dyan. Dati isang bote lang, ngayon isang case na. Kung pwede nga isang barrel, no? Pero hindi talaga mapufulfill niyan. Ma-addict lang tayo ng ma-addict. Ito yung inilalapit sa atin ni Jesus. Sa ikatlong linggong ito, mapagnilayan natin
Tinanggap na ba natin si Jesus o wala pa talaga? Pero hindi tayo titigilan, ligawan ni Jesus. Sana makita natin, no, na tanging siya lang talaga. No? Tanging si Jesus lang. Siya lang talaga yung magsasatisfy sa ating pong hinahanap, sa ating pong pangangailangan. At yan yung gagawin niya. At patutunayan pa niya talaga kung gaano niya tayo kamahal hanggang sa punto na kahit ang buhay niya, handa niyang ibigay. Hindi lang basta tubig ng buhay, no? Ang kanyang ibibigay, kundi tubig ng buhay na magdadala sa atin sa walang hanggang buhay. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang nag-Espiritu Santo, ibinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ating idulog ngayon ang ating mga kahilingan at mga panalangin, at ng buong pagtiwala ating sabihin, O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Tulungan mo ang mga pinuno ng aming simbahang maging daluyan ng tubig ng buhay sa kanilang ministeryo at paglilingkod sa kawang nasa kanilang pangangalaga. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Patilin mo ang pagkauhaw ng kalooban ng aming mga pinunong nasyonal at lokal upang sila'y maging maawain at mahabagin sa kanilang pampubliko at pribadong buhay. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Maging bukal ng pag-ibig nawa ng bawat pamilya, Ikaw na tubig ng buhay, upang bawat magulang, anak, kapatid, at kamag-anak ay maging daluyan ng pagpapatawad at pagkakasundo. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pasalukin mo nawa ang aming mga minamahal na yumao ng buhay na walang hanggan sa iyong pag-ibig, Ama. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, para sa lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga hinihiling na ipagdasal, mga kahilingan, mga agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa kanyang paghingi ng tubig sa babaeng taga Samaria, kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya ay sumampalataya. Sa pagkauhaw ng iyong anak, kanyang masiding hinahangad na ang pag-ibig mo'y maipakilala sa mga sumasampalataya sa kanya. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang mukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagaan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng Gawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig,
kay San Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kung kababaan lang tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Action ay para sa alay kapwa. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalu-saluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay.
buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.